Sa video na to mga kaboom, susubukan natin yung trending ngayon sa TikTok na mobile cooler, which is itong BlueWow X109 na heat semiconductor radiator, or in short, mobile cooler. And currently talagang trending siya kasi hindi siya ganun kamahal, pero at the same time talagang malakas daw yung cooling effect niya and talagang premium din daw yung design niya. So ako, nung nakita ko yung front niya, na-remind agad ako sa design ng FlyDigi B7X. So ito siya, makikita nyo, 'di ba? Halos magkamukha talaga sila. And pag pinailaw ko naman 'to, para mas makita natin yung itsura niya, almost same yung design niya. I mean yung colorway niya parehas, color blue and white. Pero pagdating sa price, medyo malaki yung difference niya. Ito nasa around almost 2,000 yung price niya, and ito nasa around 500 pesos lang. Anyway, open na muna natin yung box niya. So hanapin muna natin ngayon kung ilan yung wattage niya. So usually nasa likod. So meron lang tayo ditong 5V, 3A or 5 volts and 3 ampere. 73 grams yung ating weight. Made in aluminum. Meron tayong 3 mode adjustment. And syempre compatible siya for iPhone and Android. Anyway, open na natin. So yung weight niya talagang mararamdaman ko na siya. So hindi siya ganun kabigat. And mas mabigat yung gamit ko kanina, yung FlyDigi B7X. So may pagka-matte yung finish niya. So meron tayong colorway na white, then blue. Pati yung grills is color blue. Sa likod is meron tayong BlueWow branding, Ice Mochin. Then yung likod niya syempre is magnetic. So kung magnetic yung phone mo or kung may MagSafe yung phone mo is magagamit nyo na agad siya. Pero don't worry kung wala namang magnet yung phone mo, may kasama na rin siyang magnetic plate. So ito is meron siyang double-sided sa likod na pwede nyo idikit sa any phone. Then ito yung para magiging magnet niya. And may second option din kayo kasi pag bumili kayo may dalawa siyang clippers na kasama. So pwede nyo siyang ikabit dito sa taas niya and dito sa ilalim niya. Then ayan, kabit natin. So ganyan yung magiging itsura niya ngayon pag walang MagSafe or walang magnets yung phone mo. So makapit siya. Ayan. So hindi siya nag-i-slide. Okay, hindi siya nag-i-slide pababa. And may effort din talaga kung gusto niyo siyang tanggalin. Ngayon try natin siyang gamitin. Meron siyang tatlong mode. So wala siyang app, I think, nakasama. So pipindutin lang natin to. And uy, kakasaksak lang natin and nagmo-moist na agad siya. Hindi siya rubber katulad dito sa FlyDigi B7X. So ito is may rubber finish yung back niya. Kaya once na nag-moist is mas nakikita dito compared dito. And katulad ng ibang radiator cooler, no? So medyo kailangan nyo lang mag-ingat dito sa mga grills niya. Kasi once na lumamig na yung cooler niya, medyo mainit yung mga grills niya. Anyway, yung tatlong mode niya is pag pinindot natin to, so lalakas siya ng konti and mag-iiba din yung pag-ikot ng RGB niya. Then pag pinindot ulit natin ng isa pa, so parang ito yung maximum level niya. And kasabay niyan, mag-iiba ulit yung RGB niya, mas bibilis din yung RGB niya, symbolizing na mas bumilis din yung cooling fans. And pag pinindot pa ulit natin, yun yung pinaka turn off niya. So ngayon for the sake of this video is magsasacrifice na naman ako ng possible battery health degradation dahil currently nasa 90% na yung ating battery health. So ang gagawin ko is magbe-benchmark ulit tayo, ilalagay natin sa maximum brightness yung ating iPhone 15 Pro. Then itetest natin siya using 3D Mark. Yung una, hindi muna natin gagamitin yung BlueWow cooler. Then yung pangalawa is gagamit tayo ng mobile cooler. So without cooler, meron tayo ditong 3,390 na best loop score. Lowest natin is 2,574 and yung stability is 75.9%. So ngayon tatry na natin na gamit natin tong phone cooler, pero syempre ipahinga muna natin tong iPhone. So ito medyo nakakatuwa lang. So dahil nasa gitna yung ating magnet, pag dinikit natin dito sa iPhone, pwede nyo siyang paikutin. So meaning para kang merong fidget spinner, although mahal na fidget spinner. So straight na agad natin sa mode 3 or yung pinakamalakas na fans kasi alam ko karamihan nyo naman yung talagang gagamitin. And try na natin kung gaano yung i-improve ng ating performance. Ngayon na gumamit tayo ng mobile cooler, yung stability natin medyo bumagsak. Kanina is nasa around 70%, 75.9%. Ngayon bumagsak siya to 68.7%. Pero kung titignan natin yung mismong chart at titignan natin yung best at lowest loop score, yung current best natin ngayon is 4,127, which is mas mataas talaga compared kanina. Almost 1,000 difference.
Then yung lowest natin is 2,836. Kanina is 2,574. And ang maganda dito, kung titignan nyo yung chart natin kanina, although mas okay yung ating stability, pero kung pagbabasehan natin yung chart, continuous pa siyang bumababa. Unlike dito sa pangalawang test natin na gumamit ng cooler, kaya talagang bumagsak yung stability kasi from 4,000 tayo na nag-start, bumagsak siya ng sobrang grabe, pero after that, naging stable na siya. So meaning mga kaboom, pag totoong senaryo or pag naglalaro talaga kayo, mas magiging stable yung performance pag meron kayong mobile cooler. Then sinubukan ko ulit sa iPhone 13 Pro. Yung best loop natin doon is 2.8, lowest natin is 1.947, then yung stability is 69.5%. Then nung gumamit tayo ng cooler, umangat yung best, lowest, and yung ating stability, and kung titignan natin yung chart, totally mas stable talaga siya. So ibig sabihin guys, talagang nakakatulong ang mobile cooler sa overall performance ng phone. Even yung mga mura lang na mobile cooler, hindi naman kailangan yung mga mahal talaga na cooler yung meron kayo. At least sa paggamit nito, maiiwasan natin yung pag-throttle down at pag-overheat ng ating mga cellphone.